Praise God. Amen. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. 1 Timothy 2:5-6 ang ating pong pagbasa. There's one God and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the witness for this proper time. Tayo po ay mananalangin. Yumuko po tayo. Hallelujah. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan o Diyos. Tunay nga po na dakila ka, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa gabing ito, O Diyos, na kami po ay dinako niyo po sa lugar na ito, maging virtually, Panginoon, ang mga nakikinig sa Zoom. Lord, I pray, Father, in the name of Jesus, buksan niyo po ang aming puso at ang aming isipan, O God, upang tanggapin ang iyong mga salita. Ang iyong mga salita, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang maitaas patuloy sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi ng Amen. Praise God. Praise God. Purihin ang Panginoon. Batiin natin ang bawat isa. Maging sa virtual, we welcome po kayo mga kapatid. Kamusta po kayo diyan? Hello. Ayan. On the other side of the screen. Ayan. From the other side of this world. Okay. Batiin natin yung mga kapatid. Ayan. Alright. Praise God. Purihin ang Panginoon. Alright. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pinag-aaralan ay Five Solas. Ano po yung, bakit po natin ginagawa ang ating pong Five Sola? Ito po ay in honor of the month of Reformation. Kahapon po sineselebrate yung Reformation. Okay? So, ang ating pong series title ay The Five Solas of Reformation, Standing on the Unshakable Foundation of the Gospel. So, ngayon po, ang ating pong pag-aaralan, tapos na po natin yung Sola Scriptura, ibig sabihin, Scripture alone. Sola Gratia, ibig sabihin, grace alone. Sola Fide, last week, it means what? Faith alone. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng, makakamtan natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, hindi sa mabubuting gawa. Ngayon po, Solus Christus, or Christ alone. Anong ibig sabihin ng Christ alone? Ang ina-affirm po ng Christ alone is that the mediator, Christ alone is the mediator between God and humanity. Walang iba na mediator, walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, mga kapatid. Ito yung ina-affirm niya. So ano yung pinoprotest niya? Kaya nga protestant eh. Ano yung pinoprotest niya? The teaching that priests, Mary, and saints share in Christ's mediating or saving role. So ito yung kaya nga Protestant Reformation eh. Ano yung pinoprotest ng Solus Christus? Ang ina-affirm niya muna na si Jesus lamang ang ating tagapagligtas, ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So ano yung pinoprotesta niya? Na hindi si Mary, hindi pare or pastor, hindi kung sino pa man ang tagapamagitan between God and man. Makikita natin yan mamaya. So before that, so ang ating theme for tonight is Jesus Christ is the only mediator between God and man. So let me give a short illustration. A ship is sinking in the middle of the ocean. Lumulubog daw po yung vapor. Everyone is panicking, searching for a way to survive. Suddenly, a rescue ship arrives, but it sends only one lifeboat, capable of saving everyone. The captain calls out, "This is the only lifeboat that leads to safety," sabi ng kapitan. Isa lang yung lifeboat kasi lulubog na yung isang ship. Nagpadala lang ng isa lang yung lifeboat No? Sabi ng kapitan, "This is the only lifeboat that leads to safety. Come aboard." Some passengers mock him. Nilait daw yung kapitan saying, "There must be other way. Merong namang ibang paraan, meron namang ibang daan. We'll make our own raft. Gagawa kami ng sarili naming balsa," sabi niyong iba. Others simply ignore him. Only those who trusted the captain's words and entered the lifeboat were saved. Sino yung naligtas? Yung sumunod lang, yung sumakay lang doon sa lifeboat. So anong point po natin dito? Jesus is that lifeboat.
There is no other vessel, no other way to be saved except through Him. Wala nang ibang paraan. Pag pag-uusapan natin ang kaligtasan, solus Christus. Si Jesus lamang, Christ alone. So tandaan po natin yon. So, solus Christus teaches that Jesus is the only way to God, the only Savior, and the only one worthy of our faith. Salvation is found in no one else but in Christ alone, who is all-sufficient. Let us see what why salvation is found in Christ alone. Bakit nga ba ang salvation na kay Kristo lamang? Ito po yung ating pag-aaralan. Bakit? Number 1, Christ alone is the Lamb who takes away the sin of the world. Bakit si Jesus lamang ang tagapagligtas? Bakit hindi iba? Bakit hindi ibang tao ang pwedeng maging tagapagligtas? Una, kasi nga, si Kristo lamang yung Lamb na nag-aalis ng kasalanan ng tao. John 1:29, basahin natin. Anong sabi? Behold, ano dyan? Ito si John na nagsasalita. Si John the Baptist. Sabi niya, behold, nakita niya si Jesucristo. Sabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God that who takes away the sin of the world. Itong kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong mundo. The first, tignan natin, bakit ba si Jesus ang nag-iisang lamb na mag-aalis ng kasalanan? Number 1, the first sacrifice. Unawain natin bakit. Ito yung garment of skin na nabanggit ko na sa inyo last time. After Adam and Eve sinned, they became aware of their nakedness. Diba, nagkasala sila. Sabi ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakainin, ha? Huwag niyong kakainin yung apple. Apple daw, kaya may kagat, eh. Pasaway. Anong nangyari sa kanila? Nabuksan ang kanilang isipan na nagkaroon sila ng kahihiyan sa kanilang mga ginawa. No, ito ang symbol ng guilt and shame before God. Kapag nagkakasala tayo, nahihiya tayo sa harapan ng banal na Diyos, eh. Diba? Ganoon ang nangyari kay Adam and Eve. In Genesis 3:21, we read, the Lord God made what? Garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Ang Diyos mismo ang nagbihis kay Adam and Eve. Ano yung binihis ng Diyos? Garment of skin. Mga kapatid, anong ibig sabihin nun? That verse may seem simple, but it carries profound theological significance. To make garment of skin, an animal had to die. Diba? Bago kang gumawa ng garment of skin, kailangan mo hindi naman nabanggit doon na nagpatay pa ang Diyos. Kasi He is powerful God. Pwede naman siyang gumawa nun, di ba? Pero hindi binanggit doon, but it's a picture of Christ's sacrifice. Ito'y tumatanaw sa darating na Savior. But it carries profound theological significance. This was the first recorded death in the Bible. And it wasn't Adam and Eve. It was the innocent creature whose blood was shed to cover their shame. Yun ang pinakaunang namatay. Ano? Yung mga hayop na yung hayop na yon, no? So the first sacrifice is that garment they wore. The sacrificial lamb in the Old Testament. Nakita niyo yung picture sa Garden of Eden. Nagkasala sila, binihis ng Diyos sa kanila yung garment of skin. It's picture of sacrifice. Secondly, the sacrificial lamb in the Old Testament. Pag nagbabasa tayo ng Old Testament, mapapansin natin laging merong sacrificial lamb, merong bull, may inaalay pa laging pinapatay. So, anong ibig sabihin nun? Throughout the Old Testament, the pattern continues. In Exodus 12, the Passover lamb was slain, and its blood placed on the doorpost, so judgment would pass over God's people. Kasi ginudge ng Panginoon, di ba, yung mga Egyptian. Di ba, anong sabi ng Panginoon? Mamamatay lahat ng mga firstborn. Pero anong sabi ng Panginoon? Maglagay kayo ng dugo sa inyong pintuan, no? Magpatay sila ng lamb. Kaya nga, Passover Yung angel of death magpa-pass over doon sa kanilang tahanan. Hindi mamamatay yung kanilang firstborn. Yun po yung picture na mga kapatid. In Leviticus, countless lambs and bulls were sacrificed for atonement. Yet, those sacrifices were temporary. Yung ginagawa nila, nagsasacrifice sila. Yung nangyari nga sa
Passover, di ba? Kaya nga, sinaselebrate pa rin yung Passover hanggang ngayon eh. Kasi it's a picture nung nangyari, it's a commemoration of na nangyari dun sa panahon na yun, mga kapatid. So ngayon, in Leviticus, countless lambs and bulls were sacrificed for atonement. Yet those sacrifices were temporary. Temporary lang eh. Paulit-ulit, every year, nag-aalay sila. Hebrews 10:4, anong sabi diyan? It's impossible. Impossible eh. For the blood of bulls and goats to take away sins. Hindi naman makakaalis eh. Diba? Temporary, kaya paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya sa Biblia, mga kapatid, sa templo ng Panginoon, sa holy place, and most holy place, sa templo, walang upuan ang mga pari. Bakit? Kasi ang trabaho nila paulit-ulit. Kasi pag umupo ka, siyempre, tapos na yung trabaho mo eh. Pero sa templo, walang upuan. Sa most inner holy place. Most holy place. So makita natin, the first sacrifice kay Adam and Eve. Secondly, the sacrificial lamb in the Old Testament. Ito na papasok si Jesus. Nakita niyo yung picture? Mula pa ng Genesis, then the Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, nandun na yung sacrificial lamb eh. Ngayon, papasok na yung si Jesus Christ, the Lamb who takes away the sin of the world. When John the Baptist saw Jesus, he declared in 1 John 1:29, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Jesus became the ultimate and final sacrifice. Mula pa ng simula, nag-aalay na sila. Di ba, nakita natin, mula pa sa Old Testament, palagi sila nag-aalay ng mga sacrificial lamb at saka bulls. Pero nangyari, mga kapatid, ito na yung final. Fulfilling the animal skin and Passover lamb only symbolized. Dati symbolism lang eh. Di ba? Symbol lang, yung ginagawa noon. Pero ngayon, ito na yung final. His blood doesn't just cover our sin. It cleanses it completely. Dati, kinocover lang eh. Yung kapatid, ngayon ay it cleanses it completely. 1 Peter 1:18-19, anong sabi diyan? You were what? Redeemed with the precious blood of Christ, a lamb without blemish. Yung pinipicture lang noon sa Old Testament, ito na yung fulfillment. Si Jesus Christ ang fulfillment. Kaya siya lang ang tagapagligtas. Kasi siya yung only lamb that takes away the sin of the world. Revelation 5:9, sabi diyan, "Worthy are you, for you were slain, and by your blood, you ransom people for God." Pag sinabing blood sa Biblia, ito ay nagsasaad ng buhay. No, yung buhay ng Panginoong Jesucristo, inalay niya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Only Jesus could satisfy the justice of God through His perfect sacrifice. No other blood, whether animals or humans, can cleanse sin or cleanse sin. His death is sufficient, final, and once for all. Ang dugo lamang ng Panginoong Jesucristo ang magliligtas sa atin. Bakit siya ang tanging tagapagligtas? Kasi yung kanyang dugo ang nararapat, it is sufficient, it is enough. Bakit? Yung buhay ng Panginoon, makikita natin mga kapatid. Kasi nagkasala tayo laban sa Diyos eh. It's an eternal offense before God. So dapat yung pambayad, eternal in value. Nandiyan kayo mga kapatid? Kaya ang Panginoon ang si Jesus Christ lang ang eternal in value. Because why? He is God and man. He's perfect man, mga kapatid. So makikita natin, so you don't need another sacrifice or ritual. Christ's blood is enough. Sapat na ang dugo ng Panginoong Jesucristo para tayo'y linisin sa ating mga kasalanan. Bakit Christ alone? Because siya ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ang dugo niya ay sapat para bayaran ang ating mga kasalanan. Una, bakit? Christ alone is the Lamb who takes away the sin. Bakit siya? Kasi siya yung Lamb na inalay para sa ating mga kasalanan. Pangalawa, Christ alone is the priest who can mediate us to God. Siya, nakita niyo yung picture mga kapatid? Siya yung Lamb na inalay, pero siya rin yung pare na mag-aalay. Kasi sa Old Testament, ganun eh.
Yung mga pari ang nag-aalay, di ba? Pero hindi sila yung alay. Magpapatay sila ng bulls, ng lamb, para ialay sa Panginoon, maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Pero si Jesucristo, iba. Siya na yung pari na mag-aalay, pero siya pa rin yung alay, yung lamb. So, bakit Christ alone? Christ alone is the priest who can mediate. Siya lang yung pwedeng mag-mediate sa atin sa Diyos eh. Siya lang yung tanging alay. Bakit? Siya lang yung karapat-dapat mga kapatid. Unblemished, walang kasalanan, sabi ng Biblia eh. Lahat ng tao makasalanan, pero si Jesucristo hindi nagkasala minsan. So siya lang yung karapat-dapat na lamb. Pangalawa, siya yung pari na mag-mediate sa atin, mamamagitan sa atin at sa Diyos. 1 Timothy 2:5, basahin natin. For there is one God, and how many mediator? Ilan daw? One God and one mediator before God and mankind. The man, Christ Jesus. So bakit kailangan ng mediator? Bakit kailangan ng tagapamagitan? Bakit kailangan si Jesus Christ? Bakit? Merong tinatawag na the Great Chasm. Merong hadlang, merong gap na malaki mga kapatid. Sin created an infinite gap between God and man. No priest, pastor, or prophet could bridge it. Dahil sa kasalanan ng tao, anong nangyari? Nagkaroon ng separation. Tandaan niyo ang Biblia, pag sinabing death, it speaks about separation. So nung nagkasala si Eva at Adan, na-separate sila before God. Nagkaroon ng tinatawag na chasm, ng gap. So merong great chasm. The Bible says in Romans 6:23, anong sabi? For the wages of sin is death, but the gracious gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. That is defined in the Bible as separation. Humanity is separated from God and will be eternally separated from God without a mediator. Ay, sabi niya, for the wages of sin is death. Tandaan niyo, pag sinabing death sa Biblia, hindi yun ceasing to exist. Hindi ganun yung death sa Biblia. Ang ibig sabihin ng death sa Biblia is separation. Kaya nga ang tao kapag namatay, physically, anong mangyayari sa atin? Yung ating kaluluwa at espiritu, hihiwalay sa ating katawan. Kaya nga, death is separation. Kaya ang spiritual death is separation from our spirit to the Spirit of God. Hello? Naintindihan ba natin? Pag sinabing death sa Biblia, it means separation. So, for the wages of sin is death. Nagkaroon ng hiwalay. Ng hiwalayan mga kapatid, the great chasm. So, kung merong hiwalay, merong gap, anong kailangan natin? Mediator. The only mediator. The word mediator from Greek is mesites, means one who stands between two parties to bring reconciliation. He stands between a holy God and sinful humanity. Pag sinabing mediator, tagapamagitan sa Diyos na banal at sa taong makasalanan. Andiyan kayo mga kapatid? Merong dapat tagapamagitan kasi ang Diyos ay banal, hindi natin maabot ang Diyos. Romans 3:23. For all have sinned and fall short. Hindi abot eh. Fall short to the glory of God. So makikita natin, we need a mediator. No priest, no pastor, or saints can replace his role. Yung role ng Panginoon na abutin ng kamay ng Diyos at abutin ng kamay ng tao at maging tagapamagitan, role lang ni Jesus Christ yun. Walang pare, walang santo, no, na makapapalit doon. Only Jesus being fully God and fully man. Bakit si Jesus ang only mediator? Kasi siya ay 100% God and 100% man. Yun yung tinatawag na sa theology, hypostatic yun. He is 100% God and 100% man. No. He is the only mediator. Ang mga tao na gumagawa ng sariling mediator Yun yung tinatawag na man-made mediator. Bibigyan ko kayo ng example. Una, si Mary. Di ba? Nanggaling tayong lahat dyan. Si Mama Mary. Di ba? Ginagawa nating mediator noon. Yan yung tinatawag nating man-made mediator. Mary, the mother of God in the flesh,
yung tinatawag siyang mediatrix. Anong ibig sabihin ng mediatrix, mga kapatid? Ang mediatrix from Latin, mediare, to mediate. Nandiyan kayo? Ang pinag-aaralan natin, si Jesus lang ang natatangi, nag-iisang karapat-dapat na mediator between God and man. Pero merong mga man-made mediator. Ito nga si number 1, si Mary, mother of Jesus in the flesh. Hindi siya mother of God, mali yun. Kasi tawag sa kanya, Mary, mother of God, mali. Walang mother ang God. He's self-existent one. Nag-i-exist siya from eternity past, walang nag-cause sa Diyos. Kasi kung may nag-cause sa Diyos, dapat Diyos din yun. Kaya pag sinabi nating Mary, dapat Mary, mother of Jesus in the flesh. Hindi mother of God, mali yun. Theotokos ang tawag doon, mother of God. Theotokos. Tinatawag siyang mediatrix. Ano ibig sabihin? Babaeng tagapamagitan. Mali. Mga kapatid, si Jesus lang ang tagapamagitan eh. It's a title given to Mary in Roman Catholic theology, meaning female mediator. It expressed the belief that Mary plays a special subordinate role in the mediating grace between Christ and humanity. O di ba si Jesus, okay, ang Diyos inaabot natin, si Jesus ang tagapamagitan. Pero bago ka dumaan kay Jesus, dadaan ka muna kay Mary. Sa theology ng Roman Catholic, mga kapatid. Naintindihan niyo ba? Ang dami ng tagapamagitan. Hindi ka pala pwedeng dumiretso kay Jesus kasi doon ka muna sa nanay. Kaya ang picture ni Jesus sa mga Roman Catholic, laging baby. Laging baby. Bakit? Walang magagawa yung baby, dadaan ka muna sa nanay. Naintindihan niyo ba yung theology, mga kapatid? Walang magagawa yun. Kailangan mo nang pumunta ka sa nanay, tapos sa baby. Mali, mga kapatid. Si Jesus lang ang tagapamagitan eh. He is the only man and God. 100% man, 100% God. He is the only worthy of being mediator. According to official Catholic teaching, especially from papal writing and the Catechism of the Catholic Church, Christ is the one mediator between God and man. But Mary shares in his mediation in secondary participatory way. Not equal, but dependent upon. Hindi daw equal, pero nakadepende pa rin. Andiyan ba kayo? Naintindihan ba natin yung kapatid, Reformation to, Protestant, kaya natin kailangan pag-aralan. Maintindihan natin yung mga pinrotesta ni Martin Luther and the rest of the Reformers. Hindi makapayag ang mga Reformers. Hindi. Si Jesus lang ang tagapamagitan. Bakit kung kani-kanino pa tayo dumadaan? Una, kay Mary. Pangalawa, the Pope. Dumadaan sa Pope din eh. Ano yung Pope? The Pope's title, anong title ng Pope? The Vicar of Christ. Pag sinabing Vicar, mga kapatid, from Latin, Vicarius Christi, means representative of Christ. Ang daming dadaanan bago pumunta sa Diyos. Andiyan si Mary, andiyan yung Pope. Kailangan mo ng representative. Kasi wala si Lord, si Jesus, nasa langit na raw eh. Kailangan mo ng representative. Dadaan ka muna sa Pope. Kaya nga ang title ng Pope ay Vicar. One who stands, ang ibig sabihin ng Vicar, who stands in the place of Christ. Wala si Christ. Yung Pope, dapat ang literal na makikita. Pope his authority to bind, loose, grant indulgence. Alam niyo naman siguro yung indulhensya, yung indulgence. Kabayaran niyo, magbabayad ka para meron kang kaligtasan. Magbabayad ka para magkaroon ng kaligtasan. Magbabayad ka sa Pope. No? Lalong-lalo na yung medieval age. Yung panahon nila Martin Luther, talagang prominent yan. Pangatlo, ito na yung pari. Di ba ang dami? Si Mary muna. Hindi ka makakadaan kay Jesus. Kasi kailangan mo dumaan kay Mary. No? Hindi ka rin makakadaan kay Jesus. Kailangan mo, kasi may representative siya. Ang representative niya, yung vicar. Pangatlo, pari. Dadaan ka rin sa dami na daanan. Traffic, mga kapatid. Anong sabi niyan? Priest, Catholic teaching, priest acts as a Christ representative din. In absolution, abisimin ng absolution, papawalang sala. Para mapawalang sala ka, dadaan ka muna sa sacrament of confession. Dadaan ka muna. Hindi ka pwedeng dumiretso. Bawal dumiretso. Dadaan ka muna
Sa pare, ano sasabihin natin? Priest acts Christ representative in absolution. Priest grants forgiveness. Pero nyo nag-grant ng forgiveness ang pare. Of sin through the sacrament of confession or reconciliation. Biruin mo, hindi ka mapapatawad kung hindi ka dadaan sa sacrament of confession. Marami kang dadaanan. Kayo, nakapagkumpisal na ba kayo? Baka naipon na yung kasalanan nyo, ha? Bless me, Father, for I have sinned. Nakapag-isip po ako ng masama, nakapagsinungaling po ako. Ano sasabihin? 10 ama namin, 3 aba Ginoo. Pagka medyo matindi yung ginawa mo, abay, 20 aba Ginoo. Medyo matindi, matindi yung ginawa mo eh. Tapos ano sasabihin sa'yo ng pare? Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Granting peace, granting forgiveness, mali. Ang daming dinadaanan. Only Christ alone is the mediator. Si Jesus lang ang tagapamagitan. Bakit? Ang daming dinadaanan, hindi naman pwede namang dumiretso. Sabi mo, dumiretso tayo. Ang daming dinadaanan eh. Di ba? The only way. Ito na. Jesus is the only way. John 14:6, anong sabi dyan? Malinaw eh. Anong sabi mga kapatid? Wala nang ibang tagapagligtas. Pero before that, John 14:6 says, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Sabi ni Jesus, hindi ako, no? Except through me, sabi ni Jesus. I am the way, sabi ni Jesus. I am the truth, I am the life. No one can come to the Father except through me. Kay Jesus lang ang daan eh. Ang dami nating dinadaanan, mga kapatid. Jesus didn't say, I am one of the way. The exclusivity of Christ is offensive to the world that loves inclusivity. Ang mundo gusto nila inclusive eh. Hindi, okay lang. Bati-bati tayo. Kahit na ano yung religion, kahit na ano ayaw nila to pag sinabi ni Jesus, Jesus is the way. Naku, offensive. Naalala ko tuloy yung kinikwento ni Brother Nervin eh. Ayaw siya pag-share ng gospel eh. No? Meron kasing mga, pwede okay lang ba bro? May mga, pag-share yung mga parents ng presentation, pinaresent niya yung topic tungkol sa gospel. Gusto niya mag-share. Parang nire-reject. Pero pagka usapang mga kalokohan, pwede yan. Pero pagdating, si Jesus is the way, parang gustong i-reject. Buti na lang, praise God, nakapag-share siya. Mga kapatid. Sige, palakpakan yung Panginoon. Ayaw ng mundo ng exclusive na Savior. Gusto nila, hindi. Sa'yo, si Jesus, okay yan. Sa akin, yung kulay blue na Dragon Ball or na avatar. Avatar ang itsura. Yun ang Diyos ko, okay lang. Yung hayop ang Diyos ko, okay lang. Okay lang. Diba? Gusto ng mundo, inclusive. Ikaw, sige. Ang pronoun mo, he, she, they, them. Ganun pala. Ang pronoun daw niya, ang tawag sa kanya, them. Mag-isa lang siya. He, she, it. Anong pronoun mo? He, she, it. Okay lang yan. Inclusive. Tanggap-tanggap. Yan ang gusto ng mundo. Pero sabi ni Jesus, I am the way. I am the truth. I am the life. No one can come to the Father except. Very offensive ang exclusivity ni Christ sa mundong ito eh. In this postmodern era, people are becoming increasingly inclusivistic. They believe that all truths are equally valid and must be accepted. Yung truth mo, okay yan. Yung truth ko, okay din to. Accept natin pareho. Biruin mo, sabi mo, 1 plus 1, 3. Tapos sa akin, 1 plus 1, 2. Okay lang yan, pareho tayong tama. Ganon yung sinasabi nila, mga kapatid. Pag sinabi natin postmodern era, all nagiging subjective. Lahat yan acceptable. When you share the gospel, don't apologize for saying Christ alone.
Pag sinabi mong Jesus alone is the way to the Father, He is the only Savior, huwag kang mag-sorry. Pasensya na po kayo, ha. Sorry po, ha. Sorry po dahil nagsishare ako na hindi ito mga daan. Si Mary, hindi po. Pasensya na po. Hindi! Yun ang totoo sinabi ng Biblia, eh. He is the only way, eh. Mga kapatid, don't apologize. Bakit tayo mag-apologize? Yun ang sabi ni Jesus, eh. Don't apologize for saying Christ alone, solus Christus. You're not being narrow-minded, you're being biblically faithful. Sabi na, ang kitid naman ng utak mo, si Jesus lang ang way mo. Lahat yan. Same-same lang ang Diyos natin. Same-same lang ang tagapagligtas natin, same-same. Sumasamba ka sa lahat ng bagay, same-same. Diba? Hindi same-same, mga kapatid. Salvation is found in no one else. Yan, pinost na natin kanina. Ito napakalinaw, eh. Acts 4:12 na. And there is salvation. Basahin natin. And there is salvation. Sabihin nga natin, wait. Sabihin natin, no one else. No one else. No other name. No other name. Alinaw, eh. Bakit dinadagdagan pa natin? Di ba? Ang sabi niya, no? And there is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Wala na daw pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng Panginoon Jesucristo. Siya lamang ang tagapamagitan. Come boldly to God in prayer through Christ. Bakit? Kung saan pa tayo dadaan? Come to God. Come to Christ. Dumiretso tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. He's your perfect mediator. Stop depending on spiritual middlemen. Christ Himself invites you to come directly to God through Him. Bakit hindi tayo dumirekta sa Diyos? Dumirekta tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Hebrews 4:16, let us then approach God, God's throne of grace, with what? Confidence. Come boldly into the throne of grace. Bakit ka may lakas ng loob makakalapit sa Diyos? Hindi ka nahihiya dahil ba sa sarili mong righteousness? No, because of Christ's righteousness. Niligtas ka nga, nilinis ka ng Panginoon, eh. Dahil namatay ang Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para linisin ka sa iyong mga kasalanan at patawarin ka sa iyong mga kasalanan, kaya ka ngayon makakalapit sa Diyos. We can come boldly into the throne of grace. Lastly, Christ alone is the King who deserves all glory. Una, siya na yung lamb, yung sacrifice. Pangalawa, siya rin yung pare. Pangatlo, siya rin yung hari. Nakita natin yung picture. Kaya Christ alone, eh. Revelations 5:12, worthy is the lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Karapat-dapat ang Diyos. Siya ang hari. Siya ang lamb, siya ang pare, at siya rin ang hari, mga kapatid. He reigns supreme over all creation. Salvation begins and ends with Him. So, all glory belongs to Him alone. Siya lang ang haring karapat-dapat purihin, pasalamatan. Bakit? Siya kanya nagsimula, sa kanya rin nagtapos ang ating kaligtasan, mga kapatid. Siya ang nag-provide ng ating kaligtasan. We should never take an ounce of glory due to Christ alone. Huwag tayong magte-take ng glory. Mga kapatid, He alone is the Messiah, the Savior of all. Siya lang ang tagapagligtas, hindi tayo. May naalala kong video, no, sa Facebook, mga kapatid. Nakalimutan ko yung title nung pelikula na yun, eh. Para silang mga secret agent, yung isa parang komedyante, yung isa seryoso. No, nakipaglaban sila sa mga kalaban. No, mahusay mag-martial art yung isa naman, komedyante, parang gumaganon-ganon lang, nagpo-post lang. Pero yung isa talaga mahusay, natalo niya yung mga kalaban, yung mga maraming kalaban. Pero yung isa, post lang ng post. Tapos pagkatapos nilang matalo nung isa yung lahat ng kalaban, ang sabi nung isa, nung komedyante na hindi naman gumawa, yung nagpo-post lang, nagkukong posing, sabi niya, nice teamwork. Nice teamwork, nagpo-post ka lang. Ganon tayo, mga kapatid. Pagka kiniklaim natin yung
glory na para kay Jesus sa kaligtasan. Hindi tayo ang nagligtas sa ating sarili. Wala tayong ginawa. Pero pag nagyabang tayo, nice teamwork. Nag-teamwork tayo, Jesus, ha? Wala kang ginawa, eh. Hindi nga meritorious yung faith, eh. Tinanggap mo lang yung inaalok ng Diyos. Wala kang dapat ipagyabang. Mga kapatid. So we should never take an ounce of glory due to Christ alone. He alone is the Messiah, the Savior of all. Paul emphatically said in Galatians 6:14, ano sabi ng Galatians 6:14? But far be it from me to boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. Napakaganda ng sinabi ni Apostle Pablo rito eh. Wag nawa akong magyabang. Kundi magyayabang lang ako sa cross ni Jesus. Yun lang ang pagmamalaki ko sa buhay ko. Yung cross ng Panginoon Kristo na namatay siya para sa akin, ako wala akong maipagmamalaki. Yun sinasabi ni Apostle Pablo dito eh. Far be it, sabi niya, far be it from me to boast except. Hindi sana ako magyabang, pero ipagyayabang ko lang ang cross ng Panginoong Kristo. If a person is saved through our preaching and invitation, we should never take the glory due to Christ alone. Nag-invite tayo, nag-preach tayo, tapos na-save sila. Glory to God, hindi dahil sa'yo. Minsan nagyayabang tayo, pastor, yung mga yan. Naligtas yan dahil sa akin, dahil sa'yo. Ikaw na ang Savior, papapako kita. Di ba dito, papapako natin dito. Ikaw, kasi, pastor, yung mga yan, naligtas yan dahil sa akin. Lumago ang simbahan pa dahil sa akin, wow. Di ba, mga kapatid? Glory to you ang puro sinasabi, pangit eh. Di ba? Ganun talaga eh. Sasabihin, hindi ganun mga kapatid eh. Glory to God. Sabi mo sa katabi mo, glory to God. We are mere instrumental. Kasangkapan, anong pinalaman mo ron, di ba? Kasangkapan ka lang eh. We are mere instrumental or used by God to point them to Christ. Hindi tayo yung way, tayo signage lang. Andiyan kayo mga kapatid? Signage ka lang. This is the way. Hindi mga kapatid, wala tayong, nagiging instrument lang tayo para ipakita kung sino si Jesus. Hindi tayo yung tagapagligtas. Don't take any glory. Mga kapatid, naliligtas ang mga kapatid dahil sa Diyos. Ang Diyos ang nagliligtas. Yes, instrument tayo. Nag-invite tayo, nag-share tayo ng gospel. Instrument lang tayo. Glory to God. Hindi dahil sa atin. Revelations 5:12, sabi dito, worthy is the Lamb who was slain. Kanina binasa na natin to eh. To receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Ang Lamb lang, siya ang namatay eh. Hindi naman tayo ang namatay. He is the Lamb, He is the priest, and He is the King. The redeemed will worship Him forever. Sino yung redeemed? Tayo yun. I am redeemed. Tayo yung redeemed. The redeemed will worship Him forever. Not for what they have done, but for what He has done. Pinupuri natin ang Lamb, ang priest and King, not because of what we've done. Hindi dahil sa ginawa natin. Ako, mabait ako ay nagsisimba palagi, hindi ganun. Kundi dahil sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Jesus should be the King of our kings and the Lord of our lords, Lord of lords of our lives. He must be the reason we live because He died for us. Live to glorify Christ alone. He alone is worthy of your worship, service, and life. Siya lang karapat-dapat pag-alayan ng ating buhay. Bakit? Siya ay namatay para sa atin. Mabuhay tayo para sa Kanya. Amen? Namatay siya para sa atin, tayo naman ay mabuhay para sa Panginoong Jesucristo. Siya ang maging hari ng ating buhay. Araw-araw natin siyang susundin. Let me close this message, mga kapatid. Christ alone is the Lamb who redeems us, the priest who represents us, and the King who reigns over us. According to the Scripture alone, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. Let us all stand. Thank you, Jesus.
Awitin po natin yung ating worship song, response song natin.